Narito na ang detalye ng mga balita. Inilatag ng bagong upong si PNP Chief General Nicolas Torre III ang ilang programa na tutugon sa hamon sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang na ang 3-minute response time. Sinagot naman ni Torre ang mga pumupuna sa kanyang pagkakatalaga bilang bagong hepe ng PNP. Si Patrick De Jesus sa report. Ayaw ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na pagpasapasahan ang mga reklamo at sumbong ng publiko. Kaya naman nais niyang idagdag sa 911 hotline ang pag-report sa mga pulis na hindi umaaksyon. Una-una ha, kaya pumunta ang ating kababayan dyan sa munisipyo na yan or sa police station na yan dahil yan ang convenient sa kanila. Kukumbinsihin namin kayo na bumababa nga ang crime rate at yun ay sa pamamagitan ng pagsigurado na ito ay inyong maramdaman, makikita. Alinsunod ito sa hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Torre bilang bagong PNP Chief. Napaigtingin ang presensya ng mga pulis sa lansangan at komunidad at ipagpatuloy ang laban kontra illegal na droga sa tulong ng PIDEA. Kapag kailangan ng taong bayan, dapat may pulis na agad nagre-responde. Iparamdam natin sa mga Pilipino na may pulis na handang dumamay at pagtanggol sa kanila sa lahat ng oras. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang, na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Bahagi ng 3 core pillars ni General Torre ang pagpapatupad ng 3-minute response time sa mga iniuulat na krimen at iba pang insidente sa buong bansa, partikular sa major urban centers, na una niyang ginawa noong siya ay Quezon City Police District Director. Biro naman ni Torre na nakilala at naging kontrobersyal sa pag-aresto sa mga high-value individuals, hindi sa lahat ng pagkakataon ay uubra ang 3-minute response time, lalo na kung hinahanap ang suspect. Ibang usapan yon. Gagamitan kita ng life and heartbeat monitor para mahanap. And for that, pag nagtago ka, mga 16 days. Hindi pwede yung 3-minute response doon, ano ba? Ibang usapan naman yun. Siniguro ni Torre ang patuloy na pag-aresto sa mga wanted sa batas. Hinikayat niya si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na harapin ang mga reklamo laban sa kanya kung saan mayroon ng warrant of arrest dahil sa human trafficking case kaugnay ng nireid na pogo sa Porac, Pampanga. Abogado naman si Harry Roque, di harapin niya. Kasi hindi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts. Tiniyak din ni Torre na hindi malalabag ang karapatang pantao sa kanyang utos sa mga pulis na damihan pa ang mga maarestong sospek dahil sa illegal na droga. Metrics natin is aresto. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao, dadali mo sa husgado. Pag sinabi ng piskal mismo na illegal ang aresto mo, problema na yun. Dahil pag dinala ka sa Internal Affairs Service, dinala ka sa NAPOLCOM, dinala ka sa PLEB, may kalalagyan ka. Sa pag-upo ni Police General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng pambansang pulisya, wala naman daw aasahan na malawakang balasahan sa PNP. Binigyang diin ni Torre na merits ang magiging basihan sa promotion ng isang pulis. May sagot din siya sa mga pumupuna sa kanyang pagkakatalaga bilang PNP Chief. So walang problema yan. Tanggap natin yan at tayo natutuwa na may feedback tayong nakukuha sa ating mga kababayan. We have to do everything within the bounds of decency. Si Torre na bahagi ng tagapaglunsad class of 1993, ang unang Philippine National Police Academy o PNPA graduate na naging PNP Chief. Higit 1 taon pang natitira sa kanyang serbisyo bago maabot ang mandatory retirement age sa March 2027. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.